Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya at mga kapuso. Ako po si Pastor Lito, siyang makakasama po ninyo muli sa programa pong ito na pinamagatang Ang Tinig at Gabay. Isang programa na maghatid po sa inyo ng gabay sa bawat araw nating pamumuhay sa pamamagitan po ng pakikinig ng tinig ng ating Panginoong Hesukristo sa loob lamang po ng 10 minuto. Sabi po sa tinig ng ating Panginoon sa aklat ni San Juan, chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sabi po sa Tagalog translation ng Ang Magandang Balita Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay isang tinig na panawagan ng Diyos sa buong sangkatauhan para ihatid ang kagandaang loob ng Diyos sa buong sanlibutan. Dahil ang kalalagayan po natin mga tao na sa mundong ito ay makasalanan. Ito po ang katotohanan mga kapatid ko sa Panginoon. At ang kasalanang ito ay nagsimula sa ating ninunong si Adan. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So sino po yung tao na tinutukoy po dito ulit? Walang iba kundi si Adan, yung ating ninunong pinakaunang tao sa mundong ito na nilikha ng Diyos, na kung saan sa pamamagitan po ng kanilang pagsuway sa utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan ng Eden na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, kundi sila ay mamamatay. Ito po yung utos po ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Kaya alam po ninyo, the moment na kainin ni Adan yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, sila po ni Eva ay namatay, hindi sa kanilang pisikal na laman, kundi namatay yung kanilang espiritu na nag-uugnay sa Diyos. Namatay yung relasyon nila sa Diyos kung kaya't sila'y pinalayas sa halamanan ng Eden ng oras ding yun. So ano po ang resulta ng kanilang pagsuway? Sila po ay nagkasala sa Diyos. Kaya po sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ganun din ang sabi po sa aklat po ng Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy po dito ay yung kamatayang espiritual. Sabi po sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos, Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, ang tinutukoy po dito ay yung mga taong walang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero alam po ninyo, ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay mapahamak. Kung kaya't gumawa po ang Diyos ng kapamaraanan. Dahil ayaw po ng ating Panginoon, sa totoo lang po mga kapatid, ang tao po ang pinaka-masterpiece ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng kanyang nilikha. Kung kaya't gumawa po ang Diyos na ito ng kapamaraanan para hindi po mapahamak po ang tao. At ito po ay walang iba kundi ang ialay niya ang kanyang bugtong na anak para siyang tumbos
ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Para ang sinumang manampalataya kay Kristo at maniwala na siya ay binuhay ng Diyos mula sa kamatayan, ikaw at ako ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, mapalad po kayo na nakapanunood ng programang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil ngayon, dumating ang kaligtasan sa buhay mo, na dulot po ng walang hanggang kagandaang loob ng Diyos. Sabi po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, chapter 2, verse 8, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Alam po ninyo, yung eternal life, regalo po ito ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya napakalaga po na sa bawat isa po sa atin ay kinakailangan magkaroon talaga ng pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Gaya po ng ginawa po natin nakaraan, na kayo po ay aking ipinanalangin at sumunod sa aking panalangin ng pagtanggap para ang sino mang manampalataya, maniwala at tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas ay magkaroon ng tinatawag po na kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng masaganang habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa pananampalataya po natin kay Kristo Jesus. So napakalaga po na tayo po ay maniwala, manampalataya kay Jesus Christ. Gaya ng sinabi po muli sa John chapter 3 verse 16, sabi po doon, for whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Naalala niyo po yung isang magnanakaw na katabi ng ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus. Dalawang magnanakaw po yun na magkabila ay na katabi po ng ating Panginoon. Yung isa po doon na kumilala, in-acknowledge po niya si Jesus Christ. Yung sabihin po niya, Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian. Anong po ang katugunan ng ating Panginoong Hesus sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Sabi po ng ating Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, no doubt po, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang lalaking iyon na kumilala kay Kristo Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, ay hindi po napahamak. Kabilang po siya sa nabiyayaan po ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Dahil kinilala po niya ang ating Panginoon. So, napakalaga po na bawat sa po sa atin ay meron talagang pagkilala kay Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Dahil ang ating pagpasok sa kabilang buhay sa langit po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo. Kaya salamat po sa inyong lahat. Loobin po ng ating Panginoon na tayo muling magkita-kita sa programang ito ng ating Panginoon na pinamagatang Ang Tinig at Gabay. Maraming salamat po muli, and God bless us all.